Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong gabi. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. So yon. So ang saya lang kasi kanina nagpunta nga ako doon sa clinic para magpa-cleaning ng mukha. So, ayan, hindi ako pwede mag-makeup kasi may gamot siya. Tapos, ayun, kumain na kami dun din noon ng dinner namin. So, ang sarap nung kinain namin. Syempre, nag-enjoy kami sa maliit na oras na magkasama kami. At ayun naman, natuwa naman ako kay Nu. Alam mo yon, relax lang yung maghapon namin. And then, ayun, umuwi na kami dito. Ayun, nanood na ako ng Miss Earth. Naloka ako sa Miss Earth. So, yan. So, masaya naman yung maghapon ko today. Kasama ko kanina yung mga subscribers ko na nag-live ako kanina. Sobrang saya kasi syempre sila talaga yung nagbibigay sa akin talagang ng, yung alam mo yun, may nakakausap ka, may nakakakwentuhan ka, nakikita mo yung mga reaction nila, saka yung suporta talaga nila nandoon lang. So, I'm so happy. O, diba? So, kanina, sabing ganon, ang pinag-usapan kasi natin, syempre, about Alexi Brooks. Kasi nga, di ba, napanood ko yung interview niya kay Luis. Yung iba, syempre, yung reaction, nako, si Alexi, paawa naman, lagi na lang ganun yung drama sa buhay. To be honest, ako, naiintindihan ko completely kung saan nanggagaling yung pahayag niya. So, galing kasi yun sa puso niya at saka sa experience niya. And then, syempre, dahil kandidata siya ng Miss Universe Philippines, so, ina-advocate niya talaga yung mga ganitong bagay. Ibig ko sabihin, talagang i-discuss niya yan. At syempre, para maging boses talaga siya ng mga kababaihan na katulad ng mga black beauty nating mga kapatiran na gusto sumali sa Miss Universe Philippines. And then, naiintindihan ko yung ginagawa ni Alexi. So, wala naman siyang problema sa akin kasi parang feeling ko tama naman yung ginagawa niya. At hindi din kasi natin makontrol minsan yung mga taong grabe talaga mambuli, grabe alam mo yon, tawag dito, mag-down sa ibang tao. So, doon na nakakalungkot kasi dapat diversity tayo. Dapat naiintindihan natin na yung individuality natin, hindi naman tayo pare-parehas. Meron tayo may mga angkin na kakayahan at talino or meron tayo mga kanya-kanyang kulay. Diba? So, yun. So, sana naiintindihan yun ng lahat para naiiwasan yung mga ganitong mga sitwasyon. Kasi syempre nakaka-open. So, medyo nakakalungkot sa side syempre ni Alexi. Kahit sabihin pa natin, nako, si Alexi talagang ume-eksena. Pero kasi sa totoo lang, hindi kasi tama talaga yung mga ginagawa ng ibang tao sa kanya. So, parang hindi makatarungan naman yung mga ganong bagay. Di ba? So, sabi ko nga, tingnan niyo muna ninyo yung mga sarili ninyo sa salamin bago kayo kumuda. Kasi syempre, nakaka-open, nakakabastos, saka hindi maganda. Di ba? And then, eto nga, syempre pinag-usapan natin dun kanina yung about Atisa Manalo. So, kanina may napanood akong interview ni Atisa. So, about question sa kanya. Grabe. Dito talaga napatunayan ko. Una, si Atisa talaga, yung alam mo, prepared talaga siya sa lahat ng bagay. Siya yung tipong pag tinanong mo, naiintindihan niya yung question sa kanya. And then, ayun, nakakapagsalita naman siya ng maayos. Yung sobrang nadideliver niya ng maigi kung ano yung gusto niya sabihin according doon sa opinion niya at pananaw niya. Yung tipong parang ready siya anytime, hindi mo mararamdaman na kinakabahan siya, hindi mo nararamdaman na natatakot siya, talagang nandoon siya na kaya niyang harapin yung stage na ganito, yung Q&A. So, sobrang natuwa ako kay Atisa kasi parang, alam mo yun, isa na siyang matured and then meron sarili siyang opinion sa mga bagay-bagay and then handa siya lagi kung ano ba yung mga dapat niyang isagot doon sa mga tanong. So, mabuhay ka, Atisa. You so nice person talaga. So, naramdaman ko din yung humbleness, naramdaman ko rin yung sincerity niya doon sa mga sagutan niya. Talagang grabe. Panalo. So, yon. So, sinasabi nila na hindi daw mananalo si Atisa Manalo sa competition na to.
Ako, to be honest, ako, sa nakikita ko talaga sa mga galawan ni Atisa Manalo, parang siya talaga ang magiging Miss Universe Philippines natin this year. Hindi dahil sa gusto ko siya, hindi dahil sa, yung alam mo yon, yung ino-overhype lang. Dahil yun yung nakikita ko sa kanya. Dahil nakikita ko yung sincerity, nakikita ko yung humbleness, nakikita ko yung beauty queen sa mukha ni Atisa Manalo. And then I think ayun yung magdadala sa kanya sa tagumpay. And then, ready-ready na ang isang Atisa Manalo sa competition. Pero kanina doon naman sa Q&A, in fairness din naman kay Taguig, ang galing din ng sagutan ni Taguig. Panalo. So, sobrang hindi ako makaget over din kung paano siya mag-deliver na sinasabi niya. In fairness, may laban din talaga si Taguig sa competition. Kaya lang kasi kung sisilipin mo yung humbleness, I think mas parang nakikita ko yon kay Atisa Manalo. So, yon. Si Taguig, magaling sumagot, maano din yung kung paano siya magsasalita. Maganda yung mga sinasabi din niya. Pero mas nagre-remark talaga sa akin yung sinasabi ni Atisa. Hindi ko alam kung bakit. Dahil siguro hindi siya ganong kabilis magsalita. Tapos naiintindihan mo yung paliwanag niya and then the way kung paano niya kasi i-explain. But pwede talagang mag-last two standing si Taguig at saka si Atisa kasi parehas talaga sila. Yung masasabi mo na parang si Taguig talagang chill na chill din eh. Yung alam mo yun, yung si Atisa kasi may pagkaseryoso pa. Pag tinanong mo siya, so sasagutin niya yun ng ano. Pero kasi ito kasi si Taguig, alam mo yun, yung chill-chill lang talaga yung eksena niya. So yun, so kaya sabi ko, kakaloka. Anyway, kahit sino naman sa kanila, pwede naman talaga sa Miss Universe. And then, ganun din naman syempre si Iloilo. So, hindi nyo po pwedeng sabihin na, naku, si Iloilo hindi pwedeng manalo dito sa Miss Universe Philippines. Guys, huwag kayong maging unfair. Huwag kayong maging unfair sa ibang kandidata na parang ang tingin lang natin ay yung isang kandidata lang ang pwedeng manalo dito. Yes, isa lang ang corona pero syempre lahat naman sila ay possible, 'di ba? Na makasungkit. So, doon nyo pa rin sila tignan. Kasi kung tutuusin katulad na lang ni Taguig, kanina yung sumagot siya doon sa question na napanood ko, sabi ko grabe, iba din talaga si Taguig. So, kaya din talagang manalo dito ni Taguig. Nakakaloka. So, yon. Pero kasi, hahanapin mo dyan talaga kung sino yung nandoon sa puso niya, yung mga sagutan, nasa puso niya yung mga ginagawa niya. So, lahat naman sila, pero may isang tao dyan talaga na, alam mo yon, pagkakalooban talaga ng corona dahil sa nakikita nila yung pagkatao nito. So, yan. And then, ayun, so please lang, iwasan natin na maging bully. Iwasan natin na yung saktan yung damdamin ni Iloilo. Suportahan natin siya guys ng bonggang-bongga. Suportahan natin siya ng with pagmamahal at respeto. Kasi hindi naman kasi tama talaga yung ginagawa ng iba. So ako naniniwala ako na malakas yung laban dito ni Iloilo sa totoo lang. Pero sana naman wag nyo naman siyang ganunin dahil nakikita nyo siya na parang ay nako isa yan sa mga malakas na kandidata. Please lang iwasan po ninyo yon kasi kawawa naman si Iloilo, hindi dapat ginaganon at hindi siya binabastos dapat ng ganon dahil ayaw lang ninyo sa kanya. So, nandoon na iintindihan ko, meron kayong malaya kayo makakapagpahayag sa anuman ang gusto ninyo. Pero hindi to the point na mananakit na kayo ng tao. Diba? So, yon. So, please, peace on earth. Piliin natin na alam mo yon na maging mabuting tao sa kapwa natin. Ayun lang. So, at sana lagi nyo ding alalahanin yung mararamdaman ni Iloilo, di ba? Kasi syempre, tao din naman si Iloilo, hindi naman po pwede na ginaganon-ganon lang natin. Saka magaling siya sa competition. At nakaka-proud kasi syempre, yung alam mo yun, yung ipinaglalaban niya talaga na makuha niya talaga yung corona ng Miss Universe Philippines. And congratulations kay Iloilo sa ipinakita niyang tapang, galing at alam mo yun, yung ando doon pa rin siya na kahit anong mangyari, keep fighting lang, di ba? Pero hindi ibig sabihin na
yung mga ginagawa ng iba ng karapatan ninyong yurakan yung pagkatao ng tao na yon. Kasi wala naman siyang ginagawa sa inyong masama. So, lumalaban lang siya sa Miss Universe Philippines. Kasi nahabag ako dun sa interview, sa interview niya kay Luis. And then parang I realized na parang hindi dapat ginaganon talaga ng tao yung mga ibang tao na dahil hindi lang kakulay nila. Pero kung laitin naman nila ay wagas. So, hindi ganyan ang Pilipino. Ang Pilipino ay may pagmamahal sa kapwa. So, competition lang to. Hindi dapat tayo manyurak na ng yung, alam mo yun, to the over and over and over na ano ba Philippines, di ba? So, yung mga iba kasing tagahanga na, alam mo yun, nagiging over na sila para lang sa tagumpay. Pero sana naman, wag natin kalimutan na tao din yung mga sinasabihan ninyo dyan, mga binabash ninyo na bonggang-bongga, nakakaloka kayo. So, yon. And then, ayun. So, good luck kay Atisa, good luck kay Alexi, good luck din kay Taguig, di ba? Kay Christy Magcari. So, kita naman natin na lahat naman sila ay magagaling. So, pag napanood niyo yung interview nila, hanapin nyo dyan sa tawag dito, sa Instagram, talagang mapapahanga kayo sa kanila ng bonggang-bongga. So yun guys, ang tingin niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa chika dito sa Samsam TV. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!